it appears, alam na rin ni Senator Bato de la Rosa that Zubiri is no longer the Senate President. Yes. And alam na niya na ang number 1 and number 2 position ay kasama niya doon si Escudero tsaka si Jinggoy. Yes. And it appeared, ang observation mo, tumutugma sa circumstansya. Jinggoy Estrada and Chis Escudero took over the momentum in the committee hearing. Yes. And si Bato de la Rosa ay parang na-hostage. Pati si Morales at ang buong proseso ay inagaw ni Escudero pero at ni magaling pa rin si Bato Jinggoy. na mag-artista. Pinapalabas pa rin niya na parang kunyari binabalanse niya. Kasi magiging halata naman siya masyado kung uutusan siya ng bago na yung Senate President. Oh. Kaya kunyari, ano din niya yung si Picoy pinakontempt. Picoy at saka yung Kumar, parang kunyari, in fact, napahiya pa nga yung Estrada, kasi sinabi nung abogado, sabi ni, kasi parang initiative ni Estrada lahat eh. Siya ang tirador. Siya ang tirador eh. Tapos ang kanyang partner in crime was Escudero. Sabi, ano na natin si Kumar. Anyway, pumayag na yung doktor. Napaka-honest ng abogada eh. Sabi ng abogada, sir, hindi pumayag yung doktor, sir. Palusutan sana. Pero, klarong-klaro na Estrada was the one really doing the dirty work. Kasi, nautusan na sila nung powers that be na, sige nga, execute nyo. Tingnan nga natin kung magaling ba kayo mag-execute. Hindi katulad ni Zubiri na may konsensya. Ayun. Mga kapatid at mga kasama dito sa Pilipinas at Mahal, napakaganda po at mainit itong talakayan. Hold mo na your line, Congressman Jing. Pupuntahan natin ng isa pang ulat may kaugnayan dyan sa Rigudon de Codeta sa Senado na nagluklok sa kapangyarihan bilang Senate President kay Senator Chis Kilay. Chis Escudero. Kilay talaga. Congressman Jing, ikaw nagtawag na Chis Kilay. Tunghayan muna natin itong ulat tungkol sa nagaganap na mga political circus sa Senado. 15 majority votes ang nakuha ni Senate President Chis Escudero mula sa ipinaikot na resolusyon para sa pagpapalit ng liderato. Yan ay ayon mismo sa bagong majority floor leader na si Senator Francis Tolentino. Kabilang sa pumirma dito ay ang mga PDP laban senator kasama si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa. Nagkahapon lang ay pinuri pa ni Senator Zubiri dahil sa pagsuporta sa kanya. Sa ilalim ng bagong liderato, itinanggi ni Tolentino na magiging rubber stamp ang Senado ng Malacanang dahil sa usap-usapang may malaking papel ang palasyo sa nangyayari ngayon sa Senado. It has to be proven pero hindi siguro rubber stamp ang Senate. Nakita nyo, ni sinabi si Senate President kahapon na i-stop nga niya muna yung roadshow hearings ng economic provisions, di ba? Is that a sign of being a rubber stamp? Si Senate President Escudero ayaw ng patulan ang mga nasabi ni Zubiri kaugnay sa pagpapalit ng Senate leadership. Mananatili akong may pasensya at kalmado kaugnay sa mga bagay na ito at ibang bagay pa darating. Aminado naman si Escudero na nung nakaraang linggo lamang ay nagkita-kita sila ng ilang congressman pero hindi anya napag-usapan ng Senate leadership dahil hindi daw dapat nakikialam ang Kamara sa Senado at gayon din ang Senado sa Kamara. Hindi rin daw dapat mauwi sa personalan ang diskusyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Hindi dapat nagpapakialaman habang pinagtatanggol ko ang kapangyarihan, karapatan at prerogatives ng Senado. Hindi rin natin dapat pakialaman ang Kamara at kung anumang diskurso at debate meron sa pagitan ng Kamara, sa pagitan namin sa loob ng Senado at sa pagitan ng mga mababatas. Sana panatilihin pa rin yung tamang level ng diskurso at hindi bumaba sa personal. Samantala, si Senator De La Rosa nagpaliwanag naman kung bakit siya pumirma sa resolusyon para sa pagpapalit ng Senate leadership. Among us three magkabats na PDP senators, Senator Bongo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari silang dalawa talaga ay nag-decide na
sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with, ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami. Pero nilinaw ng senador na bago pa lumapit ang grupo ni Escudero ay nakakuha na ito ng sapat na boto na nasa 14. Sinabi naman ni De La Rosa na gaya ni Zubiri ay heartbroken siya sa nangyari. Humingi pa nga ito ng pasensya kay Zubiri. My commander, I'm so sorry. We lost the war. I failed to win the war for you. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. Nagigilty rin daw siya sa lumalabas na balita na ang pagdinig ng Senado sa PDEA leaks ang dahilan ng pagkakatanggal kay Zubiri bilang Senate President. Samantala sinabi naman ni Estrada na si Escudero ang unang tumawag sa kanya para sa hangarin itong maging Senate President. I received a call from Senator Escudero 3 days ago before, 3 days ago. And he wanted to talk to me personally, so I agreed to talk to him. And he intimated to me that he was interested in the Senate presidency. And then, of course, I was asking a lot of questions, and I agreed. Inamin ni Escudero na siyang gumawa ng hakbang para mapalitan sa pwesto si Zubiri. Ang ilan pang mga senador na sumuporta kay Escudero ay sina Senator Alan Peter Cayetano, Lito Lapid, Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Bong Revilla Jr., Senator Raffy Tulfo, Senator Robin Padilla, si Grace Poe, Senator Cynthia Villar, at maging ang kanyang anak na si Senator Mark Villar. Ayun. Congressman Jing, you were saying the act of kudeta is an act of the great betrayal in the Senate never seen before in the modern political times. How is that so? Well, alam mo, with due respect, Kay Rek, this mga ganyan, rigodon, happens all the time because part ng politics yan Of course, yan ay hindi nangyari sa panahon ni Duterte. Maybe it happened in the prior to that, Noynoy Aquino, and kasi nagpalit yun, si Enrile, pinalitan ni Drilon, and so on. Kasi nangyari din yan noon na yung kay Corona. Impeachment. Pero sa panahon ni Duterte never interfered with the Senate affairs. Pinayaan lang niya si Soto all the way. Yeah. Pero ito ngayon, obviously, talagang sinasabi na Escudero did it on his own. Can you do that? Napaka matigas yung mga iba niyan. Si Cynthia Villar, pwede mo bang anuhin yan kung hindi niyan pinakiusapan? Yung mga iba dyan na... Amy Marcos. Oo. Amy Marcos. Hindi ba yan... hindi ba papalagyan kung walang basbas din, walang pakiusap sa kanyang kapatid? Tama. Wag niyong lukuhin ang taong bayan na Escudero just did it on his own. Without Marcos and the wife doing the maneuver, how can he become Senate President? Yun, klaro. Pati yung sinasabi nga natin, ang sinasabi natin the biggest betrayal dito is Bakit? yung kay Bato. Bakit? Kasi, niloko niya si Zubiri. He made it appear na Kasama sila. kasama pa siya. Kasi kalokohan yung sinasabi ni Bato na mayroon kaming usapan ng 3. Nakuha na daw yung boto na 2. na 13. Kaya nga surplusage na daw yung pong 14. Kung totoo na nakuha na, bakit ka pa boboto? Para i-betray mo si Zubiri. Dapat tumahimik ka na lang. Pero pinapaniwala mo si Zubiri na nasa kanya ka pa, in spite the fact na nandoon ka na pala sa kabila. And what's in for Bato to betray Zubiri? Anong makukuha niya kaya? Well, Bakit ginawa una, niya? he is afraid of the ICC. Okay. He has to... Second, he is running for senator. O siyempre, kailangan niya yung basbas ng administration. And third, baka may mga iba pa yung hinihiling ng mga favors. Including, sinabi mo kanina, ang power of the purse. Power of the purse, yes. Pondo sa proyekto? Kasi kailangan ng pondo, alam mo,
they are re-electionist eh. Kailangan ng pondo, kailangan ng pangkampanya. These are the political reality.